Tunay nga pong papalapit na ang ating kapistahan at parating na ang mga deboto, lalong-lalo na ang mga namamanata at namimintuho, sapagkat walang makapipigil sa atin upang magpakita at magpugay sa ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mukhang malungkot na kayo, tapos na ang mga bakasyon at nanlalata na kayo. No? Pakita nga natin kung ang lakas-lakas na mga paputok na nagsalubong sa bagong taon, salubungin natin ang mahal na pong Nazareno ng mas malakas na palakpakan. Ngayong araw ding ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Basilio at San Gregorio. Bihira lang po sa simbahan na pinagsasama ang mga santong magkaibigan. At si San Basilio at San Gregorio ay malapit na magkaibigan. Pareho silang mga obispo, pantas sa simbahan, mga matatalino, mga banal, mga deboto ni Jesus. Ngunit higit sa lahat, ipinakita nila ang kanilang pakikipagkaibigan ay daan para lalong mapalapit sa Diyos. At alam niyo po ba na ang magulang pareho ni San Basilio at ni San Gregorio ay mga santo at santa din? Saan ka nakakita na mga magulang, mga anak at magkakapatid, mga santo at santa? Kaya nga, ito yung una nating ipagdasal ngayong misang ito, na ang ating mga pagkakaibigan, ang ating mga ugnayan bilang pamilya, ay lalong magpatibay sa ating debosyon at pagmamahal sa Diyos. Kaya't nakakatuwa dito sa Quiapo na makita magkakasama ang mga pamilya. Makita nyo po sa labas, marami ng mga pulis. Naghahanda na para sa mga gawain natin. At hindi ko po makakalimutan kapag ako'y nakikipagpulong sa mga pulis, sa mga general, sa mga commander, at nakikiusap sa kanila, nagugulat ako, ang sagot kagad sa akin, "Yes, Father. Approve agad yan, Father." At nabang kami nagkakape, nagtatanong ako, "Salamat po at hindi niyo ako pinahirapan. Kala ko baka hindi pagbigyan yung aking hiling." At yung iba sa kanila sasabihin, "Kasi Father, nung bata kami yung kasama nung nanay namin at lola namin pag naglalakad ng palhod dyan sa Quiapo. Kaya meron din kaming debosyon sa Poong Nazareno." Kaya sinasabihan ko lagi yung mga gwardiya, huwag sawayin yung mga batang nandyan sa may harapan. Balang araw, yan ang mga magiging general. Yan ang magiging mga pulis na tutulong din sa atin. Kaya napakaganda na pagyabungin natin. Hindi sapat na ikaw lang. Huwag lang ikaw pupunta rito, sabihin mo, pagdarasal ko na lang yung pamilya ko. O sige, matulog na kayo sa bahay, isisimba ko na lang kayo sa Quiapo. May mas mabisa daw yun, isama mo sila. Huwag lang ikaw. Ako na magdarasal para sa asawa ko. Hikayatin mo ang asawa mo, ang anak mo, ang apo mo. Ituro mo sa kanila ang debosyon, ang pamamanata at pagmamahal. Sapagkat walang ibang biyayang mas hihigit pa sa isang pamilya, sa isang angkan, sa isang samahan na pinagkakaisa sa pagmamahal sa Diyos. Kaya katulad ni San Basilio at ni San Gregorio, di ba minsan meron tayong kasabihan yung pakikisama, no? Minsan yung pakikipagkaibigan, yan pa ang nakakasama.
At tayo mga Pilipino, malakas yung hiya natin pagdating dyan. Pag magsisimba ka na, sabihin sa'yo ng barkada mo, wag na, dito na lang tayo, shot na lang tayo. Punta na lang tayo sa Bingguhan. Mamasyal na lang tayo. Malapit na matapos yung film fest, hindi pa natin napapanood lahat ng sine. Hindi. Ikaw ang humikayat sa kanila. Pumunta tayo dito sa Quiapo. Magpugay tayo sa Poong Nazareno. Kaya sa sandaling ito, sa misang ito, pagdasal ninyo po yung inyong mga pamilya. Siguro ngayon, meron kayong kapamilyang hindi na nagsisimba, nanlalamig sa pananampalataya. Meron kayong kaibigan na nahihirapang kantanggihan, pero siya yung numero unong nanunukso sa iyo para maligaw ka ng landas. Lalo na laban sa katapatan sa asawa mo, yan yung naghihikayat sa iyo magsugal, magbisyo. Pagdasal mo sila ngayon sa Poong Nazareno. Baka meron nagsisimba rito, mga manliligaw, no? Mga magkasintahan pa lang. Mamaya, hikayati mong humalik sa paa ng Nazareno. Pagdasal mo, sana tong nanliligaw na ito, hindi lang ako binobola. Sana talagang nagsisimba to. Baka naman kaya nagsisimba sa iyo ngayon yan, nagpapapogi lang. No? Kasi alam niya, deboto ka. Sabihin mo, mahal na Poong Nazareno, sana wagas. Wagas tong nangliligaw na ito. Dahil katulad ng pinakita sa unang pagbasa, mag-ingat daw tayo sa mga bulaan, sa mga sinungaling, sa mga manloloko. At ano ba ang isang ibinubulong sa atin ng mundong ito? Ano ba yung isang paraan ng mundong ito na ilayo tayo sa Diyos? Ang kagandahan daw at kahalagahan ng bagong taon ngayon. At laging sinasabi kasi daw ng mga iba, kung ano yung uso, kung ano yung bago, yun yung dapat. Di ba lagi natin yan naririnig? At minsan hindi natin yan napapansin. Yan ang tukso ng mundo ngayon. Kung ano ang bago, yan ang dapat. Kaya di ba mga kabataan ngayon, kung makahiling sa iyo, luma na tong cellphone kong to. Dapat yung bago na. Luma na to, hindi na uso ito. Dapat ganito na. Yan ang hinihiyaw at hinihikayat sa atin ng mundo. Yung bago na, yung uso. Kaya nga diba, sasabihin sa'yo, pag nagsabi ka, saan ka pupunta? Sa Quiapo. Luma na yan. Pang matatanda na lang yan. Simba-simba na yan. Bagong panahon na ngayon. Ingat po tayo. Maraming ganyan. Pasimba-simba ka pa, wala kang maasahan dyan. Dapat dito na tayo kumapit sa mga politiko. Dito, may abot pa. Diyan sa Quiapo, ikaw pa magbibigay dyan. Dito tayo sumama. Kaway-kaway lang tayo. Palakpak-palakpak lang tayo. May abot na. Ito yung uso ngayon. Mga kapatid, huwag tayo palinlang gaya ng babala ni San Juan. Maraming hahatak sa atin palayo. Lalo na yung mga nagsasabing, ito ang bago, ito ang uso, ito ang tama. At ang sagot diyan ay katapatan. Kaya nga't narinig nyo sa pagbasa ding iyon, paulit-ulit din yung salitang manatili. Sa gitna ng mga pagbabago, manatili. At ang pananatili ay katapatan. Kaya nga sa Ebanghelyo, si San Juan Bautista, hinihikayat na ng mga tao, ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba yung inaantay namin? Ikaw ba yung bago? Anong sabi ni San Juan Bautista? Hindi. Nanatili siyang tapat kung sino siya. Nanatili siyang tapat sa Diyos na nagsugo sa Kanya. Nanatili siyang tapat kay Jesus Nazareno na pinaghahandaan niya.
At ito yung ipagdasal natin, mga kapatid, manatili tayong tapat. Ngayong piyestang ito, ang tema natin, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Mas mabuti ang tapat. Tapat sa Diyos, tapat sa sarili, tapat sa asawa, tapat sa pamilya, tapat sa kabutihang itinanim sa atin ng Diyos. Ito ang tunay na deboto, tapat. Mamaya, hindi lang siguro daan-daan, baka abutin pa ng libong mga replika ng Nazareno ang masasaksihan natin. Mga Nazarenong iba't ibang hugis, iba't ibang laki. Makakakita kayo ng Nazarenong maliliit, makakakita kayo ng Nazarenong higante. Iba-ibang damit, iba-ibang itsura, galing sa iba't ibang mga lugar. Babasbasan ang mga replika, magpuprosesyon ang lahat ng mga may alagang Nazareno sa buong Pilipinas. Pero tandaan natin, mga kapatid, at kung mga nandito ngayon na may dalang mga replika, ang tunay na replika ng Nazareno ay tayo. Ang pinakamagandang replika. Mamaya may magtatanong sa akin, Padre, ano bang pinakamaganda rito sa mga nagpo-prosesyon? Ang pinakamagandang replika ng Nazareno ay ang tapat na deboto. Ang buhay na namamanata at nananatili kay Jesus Nazareno. Kayo po at ako yun. Tayo ang replika ng Nazareno sa pamilya natin. Tayo ang replika ng Nazareno sa barkada natin. Tayo ang replika ng Nazareno saan man tayo naroon. At yun ang pinakamainam na sagot sa mundo na naghahatak sa atin palayo sa Diyos. Sa mga taong napapalayo na sa Diyos, kapag nakita nila sa atin ang katapatan, kabutihan, at pagmamahal ni Jesus Nazareno. Para mamaya, pag-uwi mo, hindi mo na kailangang sabihin pa, galing ako sa Quiapo. Kasi makikita ng mga kasama mo sa bahay, uy, ang bait-bait niya ngayon. Nakangiti na siya ngayon. Mukha na siyang santo ngayon. Galing yang Quiapo. Nakalapit yan sa Nazareno. Nagdedebosyon yan. Sapagkat tayong lahat, buhay na replika, buhay na imahen ni Jesus Nazareno. Nawa, hindi lang ang taon na ito, kundi buong buhay, manatili tayong tapat, manatili tayong umaaninag sa kadakilaan ng Poong Jesus Nazareno.